umpisahan muna natin itong ating usapan. Dito po sa napabalita mga kababayan na isang helicopter na bumagsak. Ano po mga kababayan na kung saan ang sakay po ay yung lady pilot nitong si Willie Rebillame. At bago po ito bumagsak mga kababayan, ang inihatid po nito na politiko ay walang iba kung hindi etong si Senator Bato de la Rosa. So ngayon mga kababayan, ayon po dito sa Abante TNT, tunay na tabloidista, lady pilot sa bumagsak na chopper, piloto ni Willie Rebillame. So sabi po dito, basahin muna natin and then kilalanin natin yung lady pilot mga kababayan na binawian ng buhay. At pakinggan natin yung komento mga kababayan ni Senator Bato de la Rosa patungkol po do sa naging pagbagsak ng kanyang sinakyan na helicopter. Ano po? So sabi po dito, piloto ni TV host Willie Rebillame, ang female pilot na nasawi matapos bumagsak ang helicopter na pinapalipad nito noong Sabado, Pebrero 1. Sabi pa dito, ayon sa ulat ng PNA, bumagsak ang chopper na may body number na C3424 or C3424 sa may swamp sa Purok Arimog, Mong Barangay San Miguel, Gimba, Nueva Ecija, bandang alas 5 ng hapon. Mga kababayan, so sabi pa dito, kalaunan, ang biktima ay nakumpirmang piloto ni Willie Rebillame. Dagdag pa sa ulat, Sabado ng gabi ay bumisita si Rebillame sa HM Mina Foreign Services, Gimba, kung saan dinala ang mga labi ng piloto. Nauna nang sinabi ng Civil Aviation Authority of the Philippines na naglunsad sila ng technical investigation para matukoy ang sanhi ng pag-crash ng chopper. So ngayon mga kababayan, ang hinihinala kasi dito na naging problema nung chopper or nung helicopter mga kababayan, parang sa makina po, kaya bumagsak. At bago po ito bumagsak, ang inihatid po nito na pasahero mga kababayan ay walang iba kung hindi etong si Senator Bato de la Rosa. So ngayon, kilalanin natin mga kababayan, yun pong lady pilot mga kababayan ni Willie Rebillame na binawian ng buhay doon po sa nangyaring pag-crash or pagbagsak noong helicopter mga kababayan. So sabi po dito, eto daw, si Senator Bato de la Rosa or si Senator Bato ay nabigla sa pagbagsak ng naghatid na chopper. So siya po yung inihatid mga kababayan, etong si Senator Bato de la Rosa. So ngayon, sabi po dito, eto daw, inihayag ni Senator Bato de la Rosa ang kanyang pagkabigla at nalungkot ng mabalitaan ang pagbagsak ng chopper na naghatid sa kanya patungong Benmali, Pangasinan nitong Pebrero 2. Sabi pa dito, ayon sa senador, maayos at walang problema ang kanilang naging biyahe mula sa pagsundo sa kanya sa Imus, Cavite hanggang sa pagbaba niya sa Benmali. Yan po yung sabi ni Senator Bato de la Rosa. So ibig sabihin mga kababayan, alam nyo, sinasabi nung iba, eto daw mga kababayan, ganitong klase ng pangyayari, dapat ipagpasalamat ni Senator Bato de la Rosa sa may kapal mga kababayan kasi nga hindi niya pa araw. Pag araw kasi mga kababayan ng isang tao, araw niya na yon, wala siyang magagawa. Pero si Senator Bato de la Rosa mga kababayan, hindi niya pa kasi araw yon. Alam niyo, mabuti ang Diyos kasi mga kababayan, sa dami ng naging utang ni Senator Bato de la Rosa ni dating Pangulong Duterte na buhay sa mamamayang Pilipino, talagang intention pa rin ng Panginoon na pagbayarin sila sa kanilang mga nagagawang kasalanan. Kasi nga mga kababayan, alam nyo, tayo yung tipo ng tao na hindi tayo natutuwa kapag may mga taong binabawian ng buhay at hindi natin dapat ipagpasalamat yon at sabihin na dapat napasama siya. Hindi po pwedeng ganon. Kahit pasabihin kalaban natin sila sa politika, masaya pa rin tayo mga kababayan kasi buhay etong si Senator Bato de la Rosa at dapat niyang ipagpasalamat yon sa Panginoon mga kababayan kasi hindi inaadya ng Panginoon na bawian siya ng buhay at hindi niya pagbayaran yung kanya mga kasalanan na dapat nilang pagbayaran nitong si Digong. Ano po, so sabi pa dito, basahin pa natin. Ismot o walang napansin na sinyales ang anumang aberya habang nasa himpapawid kaya hindi inaasahan ang insidente. Agad din umanong lumipad pabalik ng Maynila ang naturang chopper matapos niyang bumaba, ngunit hindi na nakarating sa dapat na pupuntahan nang bumagsak sa bahagi ng Nueva Ecija. Sabi pa dito, eto daw, nilinaw ni De La Rosa na talagang sa Benmali lang ang drop-off niya kung saan siya may nakatakdang speaking event by land naman umano siya umakyat at papuntang Baguio
matapos ang aktibidad. Sabi pa dito, nauna nang naiulat na ang nasawi ang lady pilot na si Julia Flore Muzon Po. Para yung apelyido niya mga kababayan ay Po, anak ng may-ari ng Lion Air na si Archibald Po. Matapos ang pagbagsak ng chopper sa Gimba, Nueva Ecija, ito rin ang chopper na naghatid kay De La Rosa sa Pangasinan. Samantala, lumabas sa initial assessment na engine failure o problema sa makina ang dahilan ng pagbagsak ng chopper mga kababayan. So ibig sabihin, anak pala ng billionaire etong chopper ni Willie Revillame, etong lady pilot nitong si Willie Revillame mga kababayan, na binawian ng buhay dahil po sa pagbagsak ng helicopter na kanyang sinasakyan na naghatid dito kay Bato de la Rosa. So ngayon mga kababayan, noong bumagsak yung helicopter, bigla na daw natakot etong si Senator Bato de la Rosa sumakay mga kababayan ng helicopter dahil nga nabigla siya na yung helicopter mga kababayan na sinasakyan po niya ay bigla pong bumagsak noong pabalik na. So sabi po dito, basahin naman natin etong isa pang balita na nakita po natin na kung saan eto daw pong si Senator Bato de la Rosa takot nang sumakay ng helicopter. Bakit daw? So eto yan mga kababayan. Sabi po dito, yan, inamin ni Senator Bato de la Rosa na natatakot na siyang sumakay ng kahit anumang sasakyang panghimpapawid matapos ang nangyaring helicopter crash sa Nueva Ecija. Natatakot ako. Pipilitin ko na lang siguro magmotorsiklo o mag four wheels na lang. Ayon kay Bato sa programang Easy Lang sa DWAR Abante Radio mga kababayan. Kasi nga yung kanyang sinasakyang helicopter mga kababayan talagang bumagsak. Masama ho kasing pangitain yon mga kababayan kapag yung helicopter or yung sasakyan na sinasakyan mo na aksidente. Ibig sabihin nun mga kababayan, buntik ka nang malagay sa alanganin. Pero mga kababayan, ito kasing kay Senator Bato de la Rosa, talagang siniswerte pa rin siya at talagang hindi pa kagustuhan mga kababayan ng may kapal na bawian siya basta-basta ng buhay. Kasi nga, siguro, baka may mga kailangan pang gawin etong si Senator Bato de la Rosa mga kababayan, or di kaya naman kailangan pang pagbayaran. Alam naman natin na may mga matitinding aligasyon na ibinabato dito kay Bato de la Rosa at dito kay dating Pangulong Duterte. So ngayon, hindi niya pa panahon mga kababayan at masaya tayo para dyan. Dahil unang-una, hindi naman natin pwedeng hangadin, especially yung mga kababayan Pilipino natin na nagsasabi dahil siguro sa sobrang galit dito kay na Senator Bato de la Rosa na bakit hindi daw po napasama etong si Senator Bato. Alam nyo mga kababayan, lagi ko itong sinasabi, hindi porket kalaban natin yung tao sa politika, papangarapin na nating may mangyaring masama sa kanya. Masama po yun, mga kababayan, kasi bumabalik yan. So ngayon, dapat ipagpasalamat pa rin yan ni Senator Bato kasi nga mga kababayan, ligtas siya at may mga kailangan pa siyang harapin at kailangan gawin. At siguro mga kababayan, kagustuhan din ng Panginoon na pagbayaran yung kanyang mga kasalanan or yung mga kasalanan na dapat ay hinaharap po niya. So sabi pa dito, matatandaan ang pagbagsak ng helicopter ang naghatid pa kay Bato sa Baguio City. Bumagsak ang Robinson R44 Light Helicopter bandang alas 5 sa Barangay San Miguel, Gimba. Lumabas naman sa initial assessment na engine failure nga mga kababayan yung naging dahilan ng pagbagsak nung helicopter. Ibig sabihin, hindi po human error, kung hindi, problema po dun sa makina. Siguro, nung papunta pa lamang dun sa destinasyon na kung saan inihahatid itong si Bato de la Rosa, okay pa mga kababayan, yung makina at doon lang nagka-problema noong pabalik na. Mga kababayan? So ngayon, pakinggan naman natin itong interview ni Senator Bato de la Rosa na kung saan makikita nyo sa mukha mga kababayan ni Senator Bato na talagang may kaba mga kababayan at may pagkabigla na yung sinakyan niyang helicopter bigla ang bumagsak. Nung pabalik na. So ito, i-play po natin. I-confirm lang po kung kayo po yung ibinaba doon sa Baguio daw. Kayo po yung last na pasahero. Yes. Opo. Ano pong nangyari, sir? Basta hinatid lang ako sa Baguio din pag uwi niya. Yun na, may dumaan pa daw sa gas up pa siya doon sa may somewhere in Pangasinan. Binalunan ba yun? Binalunan. Tapos paglipad doon na sa bumagsak sa may
Gimba, Nueva Ecija. So may engine Dapat, Senator Bato, pagka ganyang nakaligtas ka sa bingit ng kamatayan, nagdadasal ka, nananalangin ka, at ipinagpapasalamat mo sa may kapal yan. At dapat, lahat ng kasalanan mo, pagsisihan mo na. At especially, lahat ng mga pagkakamali ninyo na nagawa nung kayo ay nasa kapangyarihan pa ng amo mong si Duterte, dapat itama nyo na ngayon. Kasi yan ay reward sa'yo ng Panginoon, yung ipinagkaloob na maligtas ka sa bingit ng kamatayan. Kasi nga, may mga kailangan ka pang gawin at may mga kailangan ka pang itama na mga pagkakamali at may mga kailangan ka pa ring pagbayaran. Ganun lang yun mga kababayan kasimple, kaya hindi inaadya ng Panginoon na may mangyaring masama sa kanya. Ipagpatuloy pa natin. may problema na ba kayong napansin doon sa engine, sir? Kasi parang nahirapan daw i-start bago kayo umalis. I don't know kasi pinick up nila ako doon sa Imos, Cavite. Hindi pa nagpatay na makina doon. Umaandar man yung makina. Baka nag-overheat. Smooth man yung flight namin going towards Baguio. Napaka-smooth at masaya kami doon sa flight. Wala akong naramdaman na... So siguro mga kababayan, kasi sabi ni Senator Bato de la Rosa, hindi daw po nagpatay ng makina eh. So baka ang nangyari dito mga kababayan, yung makina nung chopper nag-overheat na. At hindi na kinaya mga kababayan, kaya nagkaroon ng pagsabog o sira doon sa makina na naging dahilan ng pagbagsak noong chopper. Ipagpatuloy pa natin. Anything na unusual. Okay din panahon, sir? Very good ang weather. Wala akong nakitang... Sabi dito ni Ma'am Florena Laroya, warning yun siguro. Siguro nga, baka warning nga kay Senator Bato. Pero mga kababayan, I'm glad kasi ligtas siya. Bad weather. Ano po ginawa niyo sa Baguio, sir? Meron akong engagement doon. Ilan po kayo sa kayo nangyari sa Baguio? 3. Sino yung dalawa, sir? Aking security. Pabalik, sir, pabalik. Mag-isa na lang. Mag-isa na lang siya pagbalik. Ito ba yung first time nila ginamit yung sila yung Noon sumasakay na ako dyan ng mga yung panahon ng kapit period noon. Sumasakay na ako ng mga helicopter nila. Paano niyo po nalaman sino naging sponsor? Bakit ba kasi kailangan pa mag-helicopter ng mga politician? Pwede naman kasi kayo, kahit kayo ay politician, kung kayo may mga pupuntahang lugar, pwede naman kasi kayong magsasakyan na lang. Or di kaya naman, mag-commute na lang mga kababayan. Ganun lang naman kasimple. Bakit pa kailangan kasi magpasosyal at sumakay mga kababayan ng helicopter kapag may mga simpleng event lang naman na pupuntahan? Alam nyo kasi mga kababayan, yung mga ganito kasing politician na hindi sanay sa mga commute, na hindi sanay sa pamumuhay ng normal, ganyan yung kanilang mga gawain na simple lang naman yung pupuntahan, kailangan naka-chopper pa. So dahil dyan mga kababayan, nabisto tuloy ng taong bayan na ganyan pala ang lakaran ni Senator Bato de la Rosa na kailangan pa naka-helicopter kapag may pupuntahan na mga event, na mga simpleng event mga kababayan. Ipagpatuloy pa natin. May mga text lang na dumating sa akin na hindi na daw makontak yung chopper. Nasa Baguio pa ba na? Nandun na sa Pangasinan. Bumaba, from Baguio kasi bumaba ako ng sa Binmali, Pangasinan, dahil araw ng Binmali, inimbitahan ako doon sa kanilang coronation ng binibining Binmali. So Baguio, sir, land trip ka na? Baguio, pababa ng Pangasinan. Land trip na. Pero first time, sir, na siya nag-pilot sa'yo? First time niya? Hindi ko ma-remember in the past pero magaling na pilot yun. Very skilled, very good. Sabi dito, baka libre? Hindi, tinatanong kasi dito siya kung first time lang. Pero hindi daw niya ma-remember in the past. So ibig sabihin, maraming beses na siya mga kababayan na sumasakay ng chopper. Kapag may pupuntahan na mga event or mga simpleng event? Ipagpatuloy pa natin. Very competent. Blessing in disguise pala na nag-judge kayo dun sa Miss Binmali. Kasi kung
nagpahintay pa ako na matapos yung engagement ko sa Baguio para bumaba, sumakay uli pag patid sa Minmali. Hindi ko na ayaw ko mai-sacrifice yung oras dahil nga magsara agad yung kwan, di ba? Yung clouds diyan sa Baguio. Kaya sabi ko, i-drop na lang ako doon din at Sabi dito, Sir Jack, kailan po nangyari? February 1 po, February 1. pag-drop, uwi na kagad siya. Sir, Pero originally, hindi talaga kayo sasabay pabalik ng Manila. Talagang drop off lang kayo ng bus. Ayun lang ang pakiusap ko, drop off lang ako. Pabalik Drop off lang, hindi na kasi magpabinmali ako, gabi yung engagement ko sa Binmali. So, hindi ba pwede maglipad ng gabi. sir, yung pilot, personal niyo ba kilala? Ni-request niyo ba na siya ang magpiloto? Hindi naman. Yun lang, siya lang talaga yung parang na-assign. Nag-volunteer siya na maglipad sa akin. Oo. Pero personal kayo magkakilala? Yes, beforehand, kilala ka na nag-meet kami. At saka yung father niya, very close friend ko at very close friend ng dating Pangulong Duterte. May Sabi ni Teddy, nakaligtas siya sa pagbagsak ng helicopter pero sa ICC wala kang kawala. Kaya nga yun siguro ang dahilan kung bakit siya, mga kababayan. Kita nyo, dapat pala sakay pa siya nung gabi. Kaso nga lang, ang request niya, drop off na lang, mga kababayan. Ano po, dapat pala kung tutuusin, kung hinintay siya nung piloto or kung pumayag siya na hintayin nung piloto, dapat pala sakay siya pabalik ng Manila, mga kababayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. any message po kayo, sir, dun sa family? Para ayaw ko maiyak ako. It really breaks my heart kasi imagine ko kagabi nandun ako sa wake. Yakap-yakap ko yung father at saka mother nung piloto. 25 years old, very young. Imagine ko rin kung how would I feel kapag yung anak ko rin na piloto na babae rin ay ganun mangyari sa anak ko. Hindi ko ma-imagine. Napakahirap. Mahirap kagabi. Yeah, kagabi, nandun ako kagabi. In fact, nandun din si Pangulong Duterte bago bumisita rin sa wake. So, ang hirap kagabi. Heartbroken ako ngayon. Kita ko yung bata na very bright to yung future, 25 years old. Nakakasama talaga. Loob. Pasensya na sa tanong, 25 years old pero experienced Very na siya. experienced. Matagal nang Very experienced. Ako din to. Ayan, mga kababayan, maliwanag yung naging pahayag ni Senator Bato de la Rosa na siya nga yung sakay bago ma-aksidente, mga kababayan. Ano po, siya yung inihatid bago ma-aksidente yung chopper, mga kababayan, na bumagsak sa may Nueva Ecija. Ano po, at ikinasawi nung isang piloto ni Willie Villame. I think, mga kababayan, sa makina nga yung problema kasi sinabi ni Senator Bato de la Rosa, hindi pinatay yung helicopter, mga kababayan, and then nung pagkababa sa kanya, diretso na. So ibig sabihin, mga kababayan, baka nag-overheat yung makina na naging dahilan ng pagbagsak ng helicopter. Ano po? Pero ang maganda dito, mga kababayan, ligtas, ayos etong si Senator Bato de la Rosa, maayos yung kanyang kalagayan, mga kababayan, at may pagpapatuloy niya pa yung kanyang pagtakbo bilang senador. At siguro, mga kababayan, kaya hindi inadya ng Panginoon na siya ay mapasama po doon dahil may mga kailangan pa siyang gawin at may mga kailangan pa siyang harapin. At may mga pagkakamali pa rin siya na kailangan niyang itama. Kaya nga dapat, mga kababayan, ipagpasalamat ni Senator Bato de la Rosa. At masaya ako kasi yung mga kababayan Pilipino natin na katulad niya, nasa mabuting kalagayan at hindi napasama sa aksidente.